Malapit na to. So April 2022, ayan na. Mas malalaking pasabog ang mangyayari. Siguradong naaburido lalo, nagulantang lalo. Etong kampo ni Sara Duterte ngayon, abalay ang mga yan para maghasik ng kasinungalingan naman at sirain ang credibility ni Ramil Madriaga. Alam natin kung ano ang kalakaran nitong mga ganitong klaseng tao. Hindi yan tatanggap ng pagkalugmok, pagkatalo, kahit alam nila na sila'y talo na. Ulitin lang natin sa April 22, ayan na, yung ITR or income tax return, itong mga Duterte, ni Sara Duterte. Ayan, yung kanilang mga bank transactions ay makikita na rin. Anti-Money Laundering Council, yan, naandyan sa April 2022 rin. At syempre, hindi rin pahuhuli si former Senator Antonio Trillanes. Haharap na rin sa April 22. Sinasabi natin madalas na wala nang matinong kababayan, wala na tayong mga matitinong kababayan na mabubudol pa netong mga Duterte. At sa tingin ko ngayon, sa nababasa natin, sa nakikita natin sa social media, yung mga nabaluktot na kaisipan, yung mga DDS na kahit papano ay may natitira pang katinuan sa katawan nila, sa kaisipan nila, baka sakaling magising pag lahat ng ito ay sumambulat na sa taong bayan. Etong kabalbalan, kawalang hiyaan, at lahat ng baho. Ayan. Matatandaan nag-issue ng subpoena ang committee para sa tax records ni Sara Duterte at ito po'y pinigilan nga ng kampo ni Sara Duterte. Ito ay tungkol sa unexplained wealth ni Sara Duterte. Ito ang tatalakayin sa April 22. Bahagi ng pagdinig, yung pagtalakay na po sa unexplained wealth at SALN issues. So mababanggit po sa susunod na pagdinig yung SALN ng ating pangalawang Pangulo. Yan. Ayaw sumipot Sige lang. Tapos ngayon sa social media na naman kayo bumabanat, pilit niyong sinisira si Ramil Madriaga. Sa totoo lang, ngayon lang naramdaman ng taong bayan ang totoong malasakit ng isang katulad ni Ramil Madriaga, totoong witness ng lahat ng kabalbalan. At ang totoo niyan, ang tutumbukin talaga, sa bandang huli, ang matutumbok talaga ng lahat ng ito ay ang mga Duterte. Kaya mag-isip na kayo. Kayong mga nasa paligid ni Digong, kayong mga sa ngayon ay naniniwala pa rin na bumuti ang ating kalagayan dahil sa mga Duterte, kawawa kayo.